sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, kung saan ang hangin ay laging may dalang amoy ng tuyong damo at hinog na palay, namumuhay ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Emilio. Tahimik ang kanyang buhay, payak at puno ng paghihirap, subalit may kakaibang tibay ang kanyang puso. Tibay na hinubog ng gutom, pawis, at mga panahong tila wala ng pag-asang natitira. Maagang gumigising si Emilio araw-araw bago pa man sumilip ang araw sa likod ng mga bundok. Sa bawat umaga, ang kanyang manipis na kumot ay kanyang tinatanggal mula sa payat na katawan, sa kadahan-dahang bumabangon mula sa lumang banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Ang kanyang maliit na kubo ay yari sa pawid at kahoy. May mga butas sa dingding na sinasala ng hangin at lamig tuwing gabi. Sa loob ng kubo, iisa lamang ang kasangkapan, isang lumang mesa, isang bangkong kahoy, at isang kalderong kalawangin. Sa isang sulok, nakasabit ang kanyang itak, kasama sa araw-araw niyang pakikibaka sa bukid. Lumaki si Emilio na walang ina at ama. Maaga silang kinuha ng sakit, iniwan siyang nag-iisa sa mundo. Mula pagkabata, natutunan niyang mag-araro ng lupa, magtanim ng palay, at magtiis sa gutom. Walang nag-alaga sa kanya kundi ang kalikasan at ang kanyang sariling tapang. Tuwing umaga, bago siya magtungo sa bukid, lumalabas muna siya sa likod ng kubo upang silipin ang kanyang munting bakuran. Doon, sa tabi ng punong bayabas, nakatali ang kanyang iisang alagang manok, isang karaniwang labuyo na kanyang napulot noong 1 taon sa gubat. Noon, mahina at halos mamatay na ang manok. Nanginginig sa lamig at gutom, sugatan ang isang pakpak at halos wala ng balahibo. Naawa si Emilio at dinala ito sa kanyang kubo. Pinakain niya ng kaunting bigas na para sana sa kanyang hapunan. Inalagaan niya ito hanggang sa gumaling. Mula noon, hindi na siya iniwan ng manok. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napansin ni Emilio na may kakaiba sa kanyang alaga. Sa tuwing sisikat ang araw, tila may kumikislap na liwanag sa balahibo nito. Sa una, inakala niyang bunga lamang iyon ng sinag ng araw. Ngunit habang tumatagal, lalong luminaw ang gintong ningning na bumabalot sa katawan ng manok. Parang sinapawan ng apoy ang balahibo nito. Apoy na hindi nakapapasong, kundi nagbibigay init at liwanag. Isang umaga, habang nakatingin si Emilio sa kanyang alaga, napabulong siya. "Bakit parang ginto ang kulay mo ngayon?" Tumilaok ang manok, malakas at malinaw, na tila sumasagot sa kanyang tanong. Hindi niya iyon pinansin. Sanay na siyang kausapin ang sarili at ang kanyang alaga. Wala naman siyang ibang makausap. Pagkatapos ng simpleng almusal na kanin at asin, isinuot ni Emilio ang kanyang kupas na salakot at hinawakan ng itak. Lumabas siya patungo sa bukid. Ang kanyang sakahan ay maliit, isang parsela ng lupang minana pa sa kanyang ama. Mabato ang lupa, hindi gaanong mataba at madalas kulang sa tubig. Kaya naman bihira siyang umani ng sapat para sa sarili. Habang naglalakad siya sa pilapil, tanaw niya ang malalawak na bukirin ng mga mayayamang hasyendero sa kabilang dako. Doon, laging sagana ang ani. May mga makinang pang-araro, may mga trabahador, at may sapat na patubig. Samantalang siya, umaasa lamang sa ulan at sa kanyang sariling lakas. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagod na parang nakabaon na sa kanyang mga buto. Ngunit hindi siya sumusuko. Sa ilalim ng tirik na araw, sinimulan niyang bungkalin ang lupa. Pawis ang tumutulo mula sa kanyang noo, tumatama sa tuyong lupa at agad nilalamon ng alikabok. Lumipas ang mga oras. Nang sumapit ang tanghali, naupo siya sa ilalim ng isang punong akasya upang magpahinga. Inilabas niya ang baong kanin na balot sa dahon ng saging. Kaunti lamang iyon, sapat lang upang hindi siya manghina. Habang kumakain, napatingin siya sa langit. "Minsan, Panginoon," bulong niya,
Kailan kaya ako makakaranas ng ginhawa? Walang sagot. Tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang kanyang narinig. Pagkatapos magpahinga, bumalik siya sa trabaho hanggang sa lumubog ang araw. Pag-uwi niya sa kubo, sinalubong siya ng kanyang alagang manok. Tumilaok ito at lumapit, tila sabik na sabik. "Sandali lang," sabi ni Emilio habang ngumingiti. "Kukuha lang ako ng pagkain mo." Kumuha siya ng kaunting palay na kanyang itinabi para sa manok. Ibinuhos niya iyon sa isang basag na lata. Habang kumakain ng manok, napansin niyang lalo itong nagliliwanag sa dapit hapon. Ang gintong kulay nito ay tila mas matingkad sa dilim ng papalubog na araw. Napatigil siya sa paggalaw. Hindi na yata ito normal, bulong niya. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balahibo ng manok. Hindi ito mainit, hindi rin malamig. Parang buhay na liwanag ang kanyang nahahawakan. Biglang kumampay ang manok at tumilaok ng malakas. Isang kakaibang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi karaniwang tilaok, kundi parang awit na may himig. Nang sandaling iyon, nakaramdam si Emilio ng kakaibang pakiramdam. Parang gumaan ang kanyang dibdib. Parang nawala ang bigat ng pagod. Parang may dumaloy na init sa kanyang katawan. Napaatras siya sa gulat. "Ano ka ba talaga?" tanong niya. Tahimik lamang ang manok at tumitig sa kanya. Sa mga mata nito, tila may talinong hindi pangkaraniwan sa isang hayop. Kinagabihan, nahirapan siyang makatulog. Habang nakahiga sa banig, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang ningning ng balahibo ng manok at ang kakaibang awit nito. Sa labas, tahimik ang baryo. Walang ilaw kundi ang buwan at mga bituin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Emilio sa isang mahinang tunog. Parang kaluskos. Parang may naglalakad sa paligid ng kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang bintana. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang nagliliwanag ang bakuran. Hindi apoy, hindi lampara. Isang gintong liwanag ang bumabalot sa kanyang alagang manok. Nakabuka ang mga pakpak nito at tila lumulutang ng bahagya sa hangin. Sa paligid nito, may mumunting sinag na umiikot, parang mga alitaptap na yari sa ginto. Napaupo si Emilio sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan. "Panaginip ba ito?" bulong niya. Pinisil niya ang kanyang braso. Masakit. Gising siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Sa bawat hakbang, kinakabahan siya. Baka biglang mawala ang kanyang nakikita. Ngunit naroon pa rin ang manok na liligo sa liwanag. Nang mapansin siya nito, bumaba ito sa lupa at lumapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya. Tumilaok muli, mahina ngunit malinaw. At sa sandaling iyon, parang may bumulong sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya narinig sa tainga, kundi sa puso. "Hindi ka nag-iisa." Napatayo si Emilio. Sinong nagsalita? Sigaw niya. Walang tao. Walang anino. Tanging ang manok at ang liwanag nito. Muling narinig ang tinig. "May itinakdang landas para sa iyo." Napahawak siya sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. "Baliw na ba ako?" pulong niya. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi ito guni-guni. May nangyayaring hindi niya maipaliwanag. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na buwan, nagsimula ang pagbabago sa kanyang kapalaran. Hindi pa niya alam na ang kanyang simpleng buhay bilang mahirap na magsasaka ay unti-unti nang huhubugin ng hiwaga, pagsubok at liwanag ng isang malagintong labuyong manok. At ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay na iyon ay nagsimula sa gabing puno ng hiwaga at pangako. Hindi agad nakagalaw si Emilio matapos marinig ang mahiwagang tinig. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bakuran, nanginginig ang mga kamay, at hindi maalis ang tingin sa malagintong labuyo na tahimik na nakatayo sa harap niya.
Ang liwanag na bumabalot sa manok ay unti-unting humihina, tila isang apoy na dahan-dahang nauupos. Hanggang sa ilang sandali pa, ito'y muling naging karaniwang manok sa paningin. Subalit may bahagyang kinangparing naiwan sa balahibo nito. Huminga ng malalim si Emilio. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Siguro, napagod lang ako, bulong niya. Baka guni-guni ko lang yun. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, alam niyang hindi iyon panaginip. Masyadong malinaw, masyadong totoo. Dahan-dahan niyang binuhat ang manok. Hindi ito pumalag. Tahimik lamang itong nagpatianod sa kanyang mga kamay, parang nagtitiwala sa kanya ng lubos. Dinala niya ito sa loob ng kubo at inilagay sa isang maliit na kahong kahoy na ginawa pa ng kanyang ama noon. Doon niya karaniwang pinatutulog ang kanyang alaga tuwing gabi. Isinara niya ang takip at humiga muli sa banig. Ngunit hindi na siya muling nakatulog. Buong magdamag, nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang kanyang nakita at narinig. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang tinig na tila nagmula sa kung saan. May itinakdang landas para sa iyo. Ano ang ibig sabihin noon? Siya ba'y may espesyal na tungkulin? O isa lamang itong panlilinlang ng kanyang pagod na isip? Nang sumikat ang araw, halos hindi pa siya nakakapikit. Maaga siyang bumangon at agad tinungo ang kahong kinalalagyan ng manok. Maingat niyang binuksan ang takip. Naroon pa rin ito. Malusog, tahimik, at tila mas maliwanag ang kulay kaysa dati. Buhay ka pa, bulong niya, na may halong ginhawa at pagtataka. Hinaplos niya ang balahibo nito. Makinis at mainit-init, parang sinag ng araw na nakulong sa isang katawan. Mabilis siyang naghanda ng almusal, kanin na hinaluan ng kaunting tuyo. Habang kumakain, hindi niya inaalis ang tingin sa manok na naglalakad-lakad sa loob ng kubo. Maya-maya, biglang tumilaok ang labuyo. Ngunit hindi ito karaniwang tilaok. May kakaibang himig, parang awit ng hangin sa kabundukan. Napahinto si Emilio sa pagkain. Kasabay ng tilaok, nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Parang nabawasan ng antok. Parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang biglang nawala ang sakit ng kanyang mga kalamnan. Napahawak siya sa kanyang bisig. Hindi na ako pagod, bulong niya. Karaniwan, sa ganitong oras, masakit na ang kanyang katawan dahil sa trabaho sa bukid. Ngunit ngayon, tila ba sariwa siya, parang bagong gising mula sa mahabang pahinga. Tumayo siya at sinubukang mag-unat. Walang kirot, walang panghihina. Napangiti siya ng bahagya. Anong hiwaga ito? Tanong niya sa manok. Tumitig lamang sa kanya ang labuyo, saka muling tumilaok. Matapos kumain, nagpasya siyang pumunta sa bukid. Bitbit niya ang itak at araro, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay mas magaan ang mga ito kaysa dati. Sa paglalakad niya sa pilapil, may napansin siyang kakaiba. Mas malinaw ang kanyang paningin. Mas matalas ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang bawat pagaspas ng dahon, bawat patak ng hamog, bawat yabag ng mga ibon. Pagdating niya sa bukid, sinimulan niyang bungkalin ang lupa. At doon niya lubos na napagtanto ang pagbabago. Mas mabilis siyang gumalaw. Mas malakas ang kanyang paghampas sa lupa. Ang dating inaabot ng kalahating araw, natatapos niya ngayon sa loob lamang ng ilang oras. Hindi siya hinihingal. Hindi siya agad pinagpapawisan. Para bang may bagong siglang dumadaloy sa kanyang ugat. Habang nag-aararo, napansin niyang mas madali ring bumuka ang lupa. Ang dating matigas at tuyong lupa ay tila mas sumusunod sa kanyang galaw. Nang sumapit ang tanghali, naupo siya sa ilalim ng puno. Ngunit hindi siya pagod. Hindi siya gutom. Pagamat kumain pa rin siya ng baon, ramdam niyang parang mas busog siya kaysa dati. Habang nagpapahinga, may napansin siyang matandang lalaki
na papalapit. Si Lolo Tomas. Isa siyang matandang magsasaka sa baryo, kilala sa pagiging tahimik at mapagmasid. Emilio, tawag nito. Kanina pa kita pinapanood. Napatingin si Emilio. Opo, Lolo Tomas. Parang ang lakas mo ngayon, sabi ng matanda. Parang hindi ikaw ang Emilio na kilala ko. Napakamot siya sa ulo. Ewan ko po, Lolo. Parang magaan lang ang pakiramdam ko. Tumingin ng matagal si Lolo Tomas sa kanya, tila may sinusukat. May nangyari ba kagabi? Tanong nito. Napatigil si Emilio. Nag-aalinlangan siya. Hindi niya alam kung dapat niyang ikwento ang nakita. Ngunit sa huli, umiling lamang siya. Wala naman po. Tumango ang matanda, ngunit halatang hindi kumbinsido. Mag-ingat ka, iho, sabi nito. May mga bagay sa mundong ito na hindi basta-basta naiintindihan. Umalis si Lolo Tomas. Iniwan si Emilio na nag-iisip. Pag-uwi niya sa kubo sa hapon, agad niyang hinanap ang kanyang manok. Nasa likod ito ng bahay, nagkakahig sa lupa. Ngunit sa bawat paghakbang nito, may bahagyang kislap na naiiwan, parang alikabok na ginto. Lumapit siya rito. Dahil ba sa'yo ito? Bulong niya. Biglang tumigil ang manok at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Emilio ang kakaibang init sa kanyang dibdib at muling bumalik ang tinig sa kanyang isipan. Ang liwanag ay hindi para sa iyo lamang. Napaupo siya sa lupa, nakahawak sa kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa hangin. Walang sagot. Ngunit sa kanyang puso, may unti-unting nabubuong pakiramdam na ang biyayang natanggap niya ay may kapalit, na ang hiwagang bumabalot sa kanyang alagang manok ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok. At sa bawat araw na lilipas, lalo pang lalalim ang lihim ng liwanag na nagbabago sa kanyang buhay. Sa gabing iyon, bago siya matulog, tumingin siya sa manok at marahang nagsalita. Anuman ka man, hindi kita iiwan. Tahimik na tumilaok ang labuyo. At sa dilim ng kubo, muling kumislap ang banayad na gintong liwanag. Parang pangakong hindi na niya kayang takasan. Sumapit ang mga araw na tila mas mabilis ang pag-ikot ng mundo para kay Emilio. Sa bawat paggising niya, ramdam niya ang patuloy na pagdaloy ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang dating hirap na hirap sa pagbubungkal ng lupa ay ngayon nagagawa na niyang parang laro lamang. Ang dating ilang pilapil lang ang natatapos niya sa maghapon, ngayon ay halos nadodoble. Unti-unti, napapansin ito ng buong baryo. Parang himala, bulong ng mga kapitbahay. Hindi na siya napapagod. Parang may lihim siyang lakas. Sa tuwing maririnig ni Emilio ang mga ganitong salita, yumuyuko lamang siya at nagpapanggap na walang naririnig. Ayaw niyang mapansin. Ayaw niyang pag-usapan. Natatakot siyang baka malaman ng iba ang hiwagang bumabalot sa kanyang alagang manok. Sa kanyang kubo, lalo niyang inaalagaan ng labuyo. Nililinis niya ang paligid nito. Pinapakain ng pinakamainam na kaya niyang makuha. Pinatitira sa pinakamalinis na bahagi ng bahay. At sa bawat gabi, bago siya matulog, lagi niya itong kinakausap. Salamat, bulong niya minsan. Kung dahil sa iyo ito, salamat. Tahimik lamang ang manok. Ngunit sa bawat tilaok nito, ramdam ni Emilio ang sagot. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Isang umaga, habang nagbubungkal siya ng lupa, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang karwaheng hinihila ng 2 kabayo ang huminto sa gilid ng bukid. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong. May gintong singsing sa daliri at relo sa pulso. Si Don Ricardo, isa sa pinakamayamang hasyendero sa kanilang lalawigan. May-ari ng malalawak na lupain, asyenda at mga imbakan ng palay.
Kilala siya sa pagiging sakim at mapagmataas. Kasama niya ang 2 tauhan, parehong matangkad at may mga matang sanay manindak. Napatigil si Emilio sa pag-aararo. Pinunasan niya ang pawis sa noo at tumayo ng tuwid. Lumapit si Don Ricardo, may ngiting malamig sa labi. "Ikaw si Emilio, hindi ba?" tanong nito. "Opo," sagot niya magalang. "Marami akong naririnig tungkol sa iyo," sabi ng hasyendero. "Sinasabi nilang bigla kang lumakas, bigla kang gumaling magtanim." Napayuko si Emilio. "Ginagawa ko lang po ang makakaya ko." Napangiti si Don Ricardo, ngunit walang init ang kanyang ngiti. "Gusto kong bilhin ang lupa mo." Nanlaki ang mga mata ni Emilio. "Po? Ibenta mo sa akin ang lupang ito," ulit ng hasyendero. "Bibigyan kita ng pera, sapat para mabuhay ka ng ilang taon." Naramdaman ni Emilio ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang lupang iyon ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang huling pamana, ang kanyang buhay. "Pasensya na po," sagot niya, nanginginig ang boses. "Hindi ko po maibebenta." Nagbago ang mukha ni Don Ricardo. Nawala ang ngiti. "Isipin mong mabuti," sabi nito, malamig. "Ang lupang ito ay maliit, walang patubig, walang halaga. Sa akin lalaki ang pakinabang. Sa'yo wala." "Pero akin po ito," sagot ni Emilio. Tumalim ang tingin ng hasyendero. "Walang maliit na lupa sa akin," sabi nito. "Lahat ay dapat mapasa kamay ko." Lumapit ang isa sa kanyang tauhan, tila nagbabantang manakit. Ngunit hindi umatras si Emilio. "Hindi ko po ibebenta," mariin niyang sabi. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa si Don Ricardo. Isang tawang walang saya. "Sige," sabi nito. "Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan." Tumalikod siya at sumakay sa karwahe. Bago tuluyang umalis, muli siyang tumingin kay Emilio. "May paraan para mapasakin ang lupa mo," bulong nito. "Sa ayaw at sa gusto mo." Nang mawala ang karwahe sa malayo, napaupo si Emilio sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang hindi basta-basta ang banta. Kilala si Don Ricardo sa paggamit ng dahas at panlilinlang. Kinagabihan, mabigat ang kanyang loob. Habang pinapakain ang manok, kinausap niya ito. "Ano ang gagawin ko?" tanong niya. "Wala akong kalaban-laban sa kanila." Tahimik ang labuyo. Ngunit maya-maya, nagliwanag ang mga balahibo nito. Banayad, mainit, at sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig. "Hindi ka nag-iisa sa laban." Napapikit si Emilio. "Pero mahirap sila," bulong niya. "Makapangyarihan." Muling tumilaok ang manok. At kasabay nito, may larawan na sumulpot sa kanyang isip. Isang bukirin na luntian. Isang ani na sagana. Isang baryong masaya. Isang lalaking nakatayo, hindi natitinag sa gitna ng unos. Siya iyon. Kinabukasan, napansin ni Emilio ang kakaibang pagbabago sa kanyang bukid. Mas luntian ang mga usbong. Mas mataba ang lupa. Mas mabilis tumubo ang palay. Parang may lihim na kamay na nag-aaruga sa kanyang taniman. Napatitig siya sa tanawin. "Salamat," bulong niya. Ngunit sa malayo, sa loob ng malaking bahay ni Don Ricardo, may mga matang nagbabantay. May mga planong hinahabi. May mga galit na unti-unting nag-iipon. At ang unang pagsubok sa buhay ni Emilio ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagdalaw ni Don Ricardo, ngunit hindi na muling naging payapa ang isipan ni Emilio. Sa bawat paggising niya, agad niyang naiisip ang malamig na titig ng hasyendero at ang mga salitang puno ng banta. Kahit na masigla ang kanyang katawan at patuloy na gumaganda ang ani, may aninong bumabalot sa kanyang puso. Isang aninong dala ng takot. Gayunman,
Hindi siya huminto sa pagtatrabaho. Araw-araw, mas maaga pa siyang bumabangon. Inaalagaan niya ang kanyang palayan na parang sariling anak. Nililinis ang mga damo, inaayos ang patubig, at sinisiguro na walang nasasayang na patak ng tubig. Sa tulong ng mahiwagang lakas na hatid ng malagintong labuyo, unti-unting nagiging kakaiba ang kanyang bukid. Ang mga dahon ng palay ay mas makintab. Ang mga uhay ay mas mabigat. Ang lupa ay laging mamasa-masa kahit matagal nang walang ulan. Napapansin ito ng mga tao sa baryo. Parang may basbas ang lupa ni Emilio, sabi ng ilan. Hindi siya tinatamaan ng tagtuyot, sabi ng iba. Unti-unti, nagiging sentro ng usapan ang kanyang pangalan. At kasabay nito, lumalalim ang inggit. Sa kabilang panig ng baryo, sa malawak na lupain ni Don Ricardo, hindi maganda ang lagay ng ani. Nauuyot ang mga pilapil, nanunuyo ang mga dahon. Maraming tanim ang nalalanta. Sa kabila ng mga makabagong kagamitan at maraming tauhan, unti-unting humihina ang kanilang ani. Sa tuwing binabalitaan si Don Ricardo tungkol dito, lalo siyang nagagalit. Imposible, sigaw niya minsan sa kanyang katiwala. Bakit sa kanya masagana, sa akin hindi? Hindi makasagot ang katiwala. Alam nilang may mali, ngunit hindi nila may paliwanag. Sa isang gabi na walang buwan, nagtipon sa loob ng malaking bahay si Don Ricardo at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng sala, may nakalatag na mapa ng baryo. Nakaturo roon ang maliit na lupain ni Emilio. Yan ang problema, sabi ni Don Ricardo. Hanggat nandyan siya, patuloy akong malulugi. Anong balak ninyo, amo? Tanong ng isa. Ngumiti ang hasyendero. Isang ngiting puno ng dilim. May mga paraan, sagot niya. Tahimik, walang bakas. Kinabukasan, habang nag-aayos si Emilio ng patubig, may napansin siyang kakaiba. May mga bakas ng paa sa gilid ng kanyang bukid. Hindi kanya. Hindi rin sa mga kapitbahay. Parang may mga taong dumaan sa gabi. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Nang gabing iyon, hindi siya agad natulog. Umupo siya sa labas ng kubo. Hawak ang itak, nagbabantay. Sa tabi niya, tahimik ang malagintong labuyo. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig at huni ng palaka ang maririnig. Lumipas ang ilang oras, hanggang sa may marinig siyang mahinang kaluskos. Mula sa gawing palayan, dahan-dahan siyang tumayo. Pinipigil ang hininga. Lumakad siya patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Sa liwanag ng mga bituin, nakita niya ang tatlong anino. May dala silang sako. At tila may ibinubuhos sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Hoy! Sigaw niya. Nagulat ang mga lalaki. Nagkagulo. Dalawa ang tumakbo palayo. Ngunit ang isa ay napatigil. Nahulog ang sako nito. Mula sa loob, tumapo ng itim na pulbos. Mabaho. Mapait ang amoy. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Emilio. Papalapit. Nanginginig ang lalaki. Wag mo akong saktan, sabi nito. Inutusan lang kami. Sino? Tanong niya. Saglit na nagatubili ang lalaki. Si Don Ricardo. Parang may bumagsak sa dibdib ni Emilio. Anong laman yan? Tanong niya, sabay turo sa pulbos. Lason, sagot ng lalaki. Para mamatay ang tanim mo. Napahawak si Emilio sa noo. Ngayon ay malinaw na. Hindi ito basta pananakot. Gusto nilang sirain ang kanyang kabuhayan. Kinuha niya ang itak at itinutok sa lupa. Umalis ka, sabi niya. At sabihin mo sa amo mo na hindi ako susuko. Agad na tumakbo ang lalaki. Nanatili si Emilio sa gitna ng bukid, nakatingin sa natapong lason.
Hindi niya alam ang gagawin. Kapag kumalat iyon, mamamatay ang lahat ng kanyang tanim. Lumapit ang labuyo. Tahimik. Ngunit biglang nagliwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Kumampay ito ng pakpak. At sa bawat pagaspas, may mga mumunting sinag na bumabagsak sa lupa. Unti-unting naglalaho ang itim na pulbos. Parang tinutunaw ng liwanag. Napatitig si Emilio. Hindi siya makapagsalita. Sa loob ng ilang sandali, naglaho ang lason. Naging malinis muli ang lupa. Napaupo siya sa putik. "Salamat," bulong niya, umiiyak. Niyakap niya ang manok. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa hiwaga nito. Sa halip, nakaramdam siya ng lakas ng loob. Ngunit alam niyang hindi dito magtatapos ang laban. Sa dilim ng gabi, sa kabilang dako ng baryo, may isang lalaking nagngangalit at unti-unting naghahanda ng mas masamang balak. Pagkaraan ng gabing muntik nang masira ang kanyang bukirin, nagbago ang pananaw ni Emilio sa mundo. Hindi na lamang ito laban para sa kanyang lupa. Hindi na lamang ito laban para sa kanyang sarili. Ito na ay laban para sa kanyang dangal, sa alaala ng kanyang mga magulang, at sa karapatan niyang mabuhay ng marangal. Kinabukasan, maagang nagising si Emilio. Hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Umupo siya sa gilid ng banig at matagal na tumitig sa dingding na yari sa kawayan. Ano pa kaya ang gagawin nila? Bulong niya. Sa labas, tumilaok ang malagintong labuyo. Ngunit ngayon, hindi lamang ito tilaok. Parang paalala. Parang panawagan. Parang sinasabing huwag siyang umatras. Lumabas siya ng kubo at agad tinungo ang bukid. Laking gulat niya nang makita ang tanawin. Mas luntian ang palay kaysa dati. Mas makapal ang uhay. Mas buhay ang lupa. Parang mas pinagpala pa ito matapos ang tangkang pagsira. Napahawak siya sa dibdib. Parang mas gumanda pa. Bulong niya. Hindi nagtagal, may mga kapitbahay na dumating. Nauna si Lolo Tomas. Kasunod ang ilang magsasaka at kababaihan. "Emilio," sabi ng matanda, "narinig namin ang nangyari kagabi." Nanlaki ang mga mata ni Emilio. "Paano po ninyo nalaman?" "May nakakita sa mga tauhan ni Don Ricardo," sagot ng isa. "Hindi nila alam na may nagmamasid. May bulungan sa paligid. May galit. May awa. May takot. Hindi na tama ito," sabi ng isang babae. "Hanggang kailan tayo magpapasakop? Kapag ikaw ang sinunod nila ngayon," sabi ng isang lalaki kay Emilio, "kami naman ang susunod." Naramdaman ni Emilio ang bigat ng mga salita. Hindi lang pala siya ang target. Lahat sila. Tumayo si Lolo Tomas sa gitna. "Matagal na tayong inaapi," sabi niya. "Kinukuha ang lupa natin, tinadaya sa presyo ng ani, tinatakot kapag lumalaban." Tahimik ang lahat. "Nasa harap natin ang patunay," dagdag niya sabay turo kay Emilio. "Na pwedeng lumaban, na pwedeng tumayo." Napatingin ang mga tao kay Emilio. Parang may inaasahan. Parang may hinihingi. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya sanay sa ganitong papel. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. "Ako po," panimula niya, ngunit naputol. Huminga siya ng malalim. "Ako po ay natatakot din," amin niya. "Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Pero ayokong manahimik." Nagkatinginan ang mga tao. "Kung titigil tayo," dagdag niya, "mas lalong lalakas ang loob nila. Kung magsasama-sama tayo, baka may magbago. May mga umiling. May mga tumango. May mga nag-isip." Sa dulo, isang binatang magsasaka ang nagsalita. "Sumasama ako," sabi nito. "Ayoko nang mabuhay sa takot." "Ako rin,"
sabi ng isa pa. Pati ako. Isa-isa, tumayo ang mga tao. Unti-unting nabuo ang isang maliit na grupo. Isang grupo ng mga magsasakang handang lumaban. Hindi sa dahas, kundi sa pagkakaisa. Mula noon, madalas silang magtipon sa bukid ni Emilio. Pinag-uusapan nila ang presyo ng ani, ang mga utang, ang pang-aabuso, ang mga pananakot. Unti-unti, nagkakaroon sila ng boses. Sa kabilang panig, naramdaman ni Don Ricardo ang pagbabago. Napapalitaan niya ang mga pulong, ang mga usapan, ang pagdami ng sumusuporta kay Emilio. Isang gabi, tinawag niya ang kanyang katiwala. Hindi ko gusto ang nangyayari, sabi niya. Parang nagkakaisa sila. Ano po ang gagawin natin, amo? Tanong ng katiwala. Napapikit si Don Ricardo. May mas matinding paraan, sagot niya. Kinabukasan kumalat ang tsismis sa baryo. May nagsasabing si Emilio raw ay gumagamit ng salamangka. May nagsasabing may kinakausap daw siyang espiritu. May nagsasabing isinangla na raw niya ang kaluluwa sa masamang kapangyarihan. Unti-unting nagbabago ang tingin ng ilan. May mga umiiwas. May mga natatakot. May mga nagdududa. Napansin niyon ni Emilio. Bakit parang iba na sila? Tanong niya kay Lolo Tomas. Napabuntong hininga ang matanda. Sinisiraan ka, sagot nito. Ganyan sila kapag hindi ka kayang bilhin o takutin. Sumikip ang dibdib ni Emilio. Paano kung maniwala sila? Tanong niya. Kung malinis ang puso mo, sagot ng matanda, lalabas din ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng mga salita, hindi maalis ang bigat sa kanyang damdamin. Sa gabing iyon, umupo siya sa tabi ng malagintong labuyo. Natatakot ako, bulong niya. Baka mawalan ako ng kakampi. Tahimik ang manok. Ngunit maya-maya, nagliwanag ito. Mas malinaw, mas mainit, at sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig. Ang liwanag ay sinusubok sa gitna ng dilim. Napapikit si Emilio. Alam niyang mas mahirap na pagsubok ang paparating. Hindi na lamang lupa ang nakataya, kundi ang tiwala ng buong bayan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nararamdaman ni Emilio ang bigat ng mga bulong-bulungan sa baryo. Hindi na tulad ng dati ang mga tingin ng ilang kapitbahay. May mga dati bumabati na ngayoy biglang umiilag. May mga dating nakikisabay kumain na ngayoy umiiwas umupo sa tabi niya. May mga pabulong na usapan tuwing siya'y dadaan. Sinasapian daw. May kinakausap daw sa gabi. Baka hindi na tao. Sa bawat salitang kanyang naririnig, parang may kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya galit. Masigit siyang nasasaktan. Isang umaga, habang papunta siya sa bukid, hinarang siya ng isang matandang babae. Si Aling Rosa, kilala sa baryo bilang chismosa, ngunit may impluensya sa maraming tao. Emilio, sabi nito, seryoso ang muka. Totoo bang may kakaiba kang alaga? Napatigil siya. Karaniwan lang po na manok, sagot niya. Pero bakit parang ikaw lang ang hindi tinatamaan ng tagtuyot? Tanong ng matanda. Bakit ikaw lang ang masagana? Napayuko si Emilio. Pinagpapaguran ko lang po, sagot niya. Umiling si Aling Rosa. Hindi lahat naniniwala, sabi nito bago umalis. Pagdating niya sa bukid, mabigat ang kanyang loob. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga tanong. Paano kung tuluyang talikuran siya ng baryo? Paano kung matakot sila sa kanya? Paano kung magtagumpay ang paninira? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang dumating ang ilang tauhan ng munisipyo. May dala silang papel. May kasamang pulis. Lumapit sila kay Emilio. Ikaw si Emilio? Tanong ng opisyal. Opo, sagot niya, kinakabahan.
May reklamo laban sa'yo, sabi nito. Inaakusahan kang gumagamit ng illegal na kemikal sa bukid. Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Ano po? Sigaw niya. Wala po akong ginagamit. May nag-ulat, sagot ng opisyal. Kailangan naming imbestigahan. Agad nilang sinuri ang lupa, ang tubig, ang mga tanim. Habang ginagawa yon, nagtipon ang mga tao. May mga nakatingin na may pagdududa. May mga may awa. May mga tahimik lamang. Sa gilid, nakita ni Emilio si Don Ricardo. Nakatayo sa lilim ng puno. Nangiting halos hindi mapansin. Doon niya naintindihan. Ito ang susunod na hakbang. Paninirang may kasamang batas. Matapos ang ilang oras, lumapit ang opisyal. Wala kaming nakitang ilegal, sabi nito. Malinis ang lupa. May bulungan sa paligid. May mga napabuntong hininga. May mga napahiya. Ngunit hindi pa rin nawala ang duda sa ilan. Umalis ang mga opisyal. Ngunit ang sugat sa dangal ni Emilio ay nanatili. Kinagabihan, umulan ng malakas. Parang ibinubuhos ng langit ang lahat ng bigat. Sa gitna ng dilim at kulog, umupo si Emilio sa loob ng kubo. Hawak ang ulo. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod ng puso. Pagod na ako, bulong niya sa manok. Gusto ko na lang sumuko. Tahimik ang labuyo. Hindi ito nagliwanag. Hindi tumilaok. Nanatili lamang sa sulok. Nadagdagan ang lungkot ni Emilio. Pati ikaw, wala na rin? Bulong niya. Humiga siya sa banig, luhaan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naisip niyang iwan ang baryo. Maghanap ng ibang lugar. Magsimulang muli. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa init. Hindi init ng katawan. Init ng liwanag. Pagmulat niya, nakita niyang nagliliwanag ang manok. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buo. Mas matatag. Lumapit ito sa kanya at tumilaok. Hindi malakas, ngunit malinaw. At sa kanyang isipan, bumalik ang tinig. Ang liwanag ay hindi nawawala kapag ikaw ay nadapa. Napaupo si Emilio. Tumulo ang luha niya. Pero pagod na ako, sagot niya sa hangin. Muling tumilaok ang manok. At sa kanyang dibdib may init na bumalik. Unti-unting nawala ang bigat. Unti-unting nawala ang takot. Nakatayo siya. Huminga ng malalim. Hindi pa tapos, bulong niya. Kinabukasan, maagang nagtipon ang mga magsasaka sa kanyang bukid. Dumating si Lolo Tomas. Dumating ang mga kabataan. Dumating ang mga dating nagduda. Pasensya na, Emilio, sabi ng isa. Nagpadala kami sa tsismis. Napangiti siya, marahan. Walang problema, sagot niya. Mas mahalaga na magkaisa tayo. Muling nabuo ang tiwala. Muling nag-alab ang pag-asa. At sa puso ni Emilio, muling tumibay ang paniniwala na ang pagbagsak ay hindi wakas. Ito ay simula ng mas matatag na pagbangon. Muling bumalik ang sigla sa baryo matapos mapatunayan ang kalinisan ng bukirin ni Emilio. Unti-unting nawala ang mga bulong-bulungan. Ang mga dating umiiwas ay muling bumabati. Ang mga dating nagdududa ay muling lumalapit. At ang mga magsasakang minsang natakot ay muling sumama sa mga pulong. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling mapagkumbaba si Emilio. Hindi siya nagmayabang. Hindi siya nanumbat. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang pagtulong sa kapwa. Kapag may kulang sa binhi, nagbibigay siya. Kapag may nagkakasakit, dinadalhan niya ng ani. Kapag may nababaon sa utang, tinutulungan niya sa abot ng makakaya. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga tao. Ngunit sa kabila ng pag-unlad ng baryo,
may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Saan ba talaga nagmula ang kanyang malagintong labuyo? Bakit ito napunta sa kanya? Bakit siya ang napili? Isang hapon, habang naglalakad siya pa uwi, napansin niyang hinihintay siya ni Lolo Tomas sa labas ng kanyang kubo. May dala itong lumang supot na yari sa tela. "Emilio," sabi ng matanda, "may gusto akong ipakita sa iyo." "Ano po yon?" tanong niya. Umupo sila sa bangko sa ilalim ng punong bayabas. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Tomas ang supot. Mula rito, inilabas niya ang isang lumang aklat. Makapal, kupas, may punit-punit na pahina. "Minana ko ito sa aking lolo," paliwanag ng matanda. "Matagal ko nang itinatago. Hindi ko ito basta ipinapakita kanino man." Tinanggap ni Emilio ang aklat. Maingat niya itong binuklat. Sa loob, may mga guhit ng hayop, halaman, at mga simbolong hindi niya maunawaan. May mga sulat kamay sa lumang wika. "Akala ko noon mga alamat lang," sabi ni Lolo Tomas. "Pero nang makita ko ang manok mo, naalala ko ang mga nakasulat dito." Lumakas ang tibok ng puso ni Emilio. "May kinalaman po ba ito sa kanya?" tanong niya. Tumango ang matanda. "May binabanggit dito tungkol sa manok ng liwanag," sabi niya. "Isang nilalang na ipinapanganak minsan sa isang salin lahi." Dahan-dahang nagbasa si Emilio. Bagamat hirap siyang unawain ang lumang sulat, may ilang bahagi siyang naintindihan. Isang manok na may balahibong parang ginto. May kakayahang magpagaling ng lupa, magbigay ng lakas sa puso, magliwanag sa oras ng pangangailangan, at pumipili lamang ng taong may dalisay na hangarin. Napahawak si Emilio sa dibdib. "Pumipili?" bulong niya. "Oo," sagot ni Lolo Tomas. "Hindi ito napupunta sa sakim, sa marahas, o sa mapagmataas." Napatingin si Emilio sa lupa. "Ako, karapat-dapat po ba?" tanong niya. Umiti ang matanda. "Kung hindi, matagal ka na sanang iniwan," sagot nito. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Nakalagay din sa aklat ang babala na ang manok ng liwanag ay sinusundan ng dilim. Na kapag lumitaw ito, lilitaw din ang mga taong gustong agawin ang kapangyarihan nito. Na darating ang panahon ng matinding pagsubok. At kapag nabigo ang tagapangalaga, sabi ni Lolo Tomas, mawawala ang liwanag at maghahari ang kasakiman. Nanlamig ang katawan ni Emilio. "Kaya pala, ganito ang nangyayari," bulong niya. Sa gabing iyon, hindi agad siya natulog. Naupo siya sa tabi ng labuyo. Mas tahimik kaysa dati. Mas malalim ang kanyang iniisip. "Ikaw pala ang manok ng liwanag," sabi niya. Tumilaok ito, banayad. Parang pagsang-ayon. "Natatakot ako," amin niya. "Baka hindi ko kayanin." Nagliwanag ang balahibo ng manok. Hindi nakakasilaw. Nakakapagpakalma. At sa kanyang isipan, bumalik ang tinig. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang maging tapat. Napapikit si Emilio. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang kanyang papel. Hindi lamang siya magsasaka. Isa siyang tagapangalaga. Tagapangalaga ng liwanag. Ngunit sa malayo, sa loob ng marangyang bahay ni Don Ricardo, may isang lalaking nagbabasa rin ng lumang aklat. Isang aklat na puno ng kadiliman. At unti-unti niyang binubuo ang kanyang huling hakbang. Mula nang malaman ni Emilio ang lihim ng malagintong labuyo, nagbago ang kanyang pagtingin sa sarili. Hindi na lamang siya isang simpleng magsasaka. Isa na siyang tagapangalaga ng liwanag. Ngunit kasabay ng bagong kaalamang iyon, dumating din ang mas mabigat na pananagutan. Sa bawat paggising niya, lagi niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa, kung sapat ba ang kanyang lakas ng loob, kung kaya ba niyang ipaglaban ang liwanag hanggang dulo. Mas naging maingat siya, mas naging mapagmasid, mas naging mapagdasal,
Hindi na siya basta nagtatrabaho sa bukid. Lagi niyang tinitingnan ang kalagayan ng lupa, ng tubig, at ng mga halaman, parang isang ama na nagbabantay sa kanyang mga anak. At sa tuwing may problema ang sinuman sa baryo, una siyang nilalapitan. May batang nagkasakit, may matandang nanghihina, may magsasakang nalugi. Sa tulong ng liwanag ng labuyo, unti-unti silang gumagaling at bumabangon. Hindi man lantaran ng himala, ramdam ito ng lahat. At dahil dito, lalong lumalim ang paghanga ng mga tao kay Emilio. Ngunit sa kabilang panig, sa mundo ng kasakiman, may nag-iipon ng galit. Sa loob ng kanyang malawak na bahay, nag-iisa si Don Ricardo sa silid-aklatan. Sa harap niya, nakalatag ang lumang aklat na puno ng simbolo at sumpa. Matagal na niyang nahanap iyon sa isang antigong tindahan sa lungsod. Noon pa man, interesado na siya sa mga lihim ng kapangyarihan. Sa yaman, impluwensya at lupain, hindi pa rin siya nasisiyahan. Gusto niya ng higit. Gusto niya ng walang hanggan. Sa mga pahina ng aklat, nabasa niya ang tungkol sa anino ng kasakiman. Isang puwersang nabubuhay sa inggit, galit at kasakiman. Isang puwersang kayang sumalungat sa liwanag. Ngunit may kapalit. Ang kaluluwa ng nagtatangkang gumamit nito. Ngumiti si Don Ricardo. Kung ito ang kapalit, bulong niya, handa akong bayaran. Sa sumunod na mga gabi, palihim siyang nagsagawa ng mga ritual. Sa isang lihim na silid, sa ilalim ng kanyang bahay, naglagay siya ng mga kandila, abo, at mga simbolong iginuhit sa lupa. Sa gitna, may sisidlang puno ng itim na likido. Bawat patak nito ay tila sumisipsip ng liwanag. Sa bawat pagbigkas niya ng mga salita, lumalamig ang hangin. Dumidilim ang paligid. At sa bawat gabi, mas lalo siyang nagiging payat. Mas namumuti ang balat. Mas nagiging hungkag ang mga mata. Ngunit hindi siya tumitigil. Samantala, sa baryo may kakaibang pagbabago. Unti-unting nawawala ang mga ibon. Nabibigatan ng hangin. Parang laging may paparating na bagyo. Isang hapon, napansin ni Emilio ang pagkalanta ng ilang tanim sa gilid ng kanyang bukid. Hindi ito karaniwan. Hindi ito dulot ng peste. Parang may sumisipsip ng buhay. Lumapit ang labuyo. Nagliwanag. Ngunit ngayon, parang may humahadlang. Parang may humihigop sa liwanag nito. Naramdaman ni Emilio ang panghihina. May mali, bulong niya. Sa gabing iyon, nagkaroon siya ng panaginip. Nasa gitna siya ng isang malawak na bukirin. Sa isang dulo, may gintong liwanag. Sa kabila, may itim na ulap na gumagalaw na parang buhay. Sa gitna, nakatayo siya. Nag-iisa. Narinig niya ang tinig. Darating ang oras ng pagpili. Nagising siyang pawis na pawis. Huminga siya ng malalim. Tinignan ang labuyo. Mahina ang liwanag nito. Pagod. Parang nauubos. Hindi kita pababayaan. Pangako niya. Kinabukasan, ipinatawag ni Lolo Tomas ang mga matatanda sa baryo. May masamang nangyayari, sabi ng matanda. Nararamdaman ko ito sa lupa. Nagtipon ang mga tao. Nagdasal. Nag-usap. Nagplano. Habang ginagawa nila ito, sa lihim na silid ni Don Ricardo, isang anino ang unti-unting humuhubog. May hugis na parang tao. Ngunit walang muka. Walang mata. Puro dilim. At nang tuluyang mabuo, bumulong ito. Oras na. Sa sandaling iyon, sa dibdib ni Emilio, may kumirot. Alam niyang paparating na ang pinakamalaking pagsubok. Isang labang hindi lamang para sa lupa, kundi para sa kaluluwa ng buong baryo. Dumating ang mga araw na tila may mabigat na ulap na palaging nakabitin sa ibabaw ng baryo. Kahit maliwanag ang araw, malamlam ang liwanag. Kahit walang ulan, basa ang lupa.
Kahit tahimik ang paligid, may kaba sa dibdib ng bawat tao. Parang may masamang espiritong gumagala sa hangin. Unang napansin ni Emilio ang pagbabago sa mga tao. May mga biglang nagkakasakit. May mga nawawalan ng gana sa trabaho. May mga nag-aaway ng walang malinaw na dahilan. Ang dating masayang baryo ay unti-unting nagiging puno ng galit at lungkot. Sa gabi, madalas siyang magising sa mga sigaw at iyak. May mga batang nilalagnat. May mga matandang nananaginip ng masama. May mga pamilyang nagkakawatak. Sa bawat araw, mas humihina ang liwanag ng labuyo. Ang dati makinang na balahibo ay nagiging mapusyaw. Ang tilaok nito ay nagiging mahina. At kasabay nito, mas lumalakas ang dilim. Isang gabi, dumating si Lolo Tomas sa kubo ni Emilio, hingal at balisa. "Emilio," sabi niya, "nakita ko si Don Ricardo." "Nasaan po?" tanong niya. "Sa lumang bodega sa gilid ng bayan," sagot ng matanda. "May ginagawa siyang kakaiba. May liwanag at dilim na nagsasalpukan." Nanlaki ang mga mata ni Emilio. "Doon pala," bulong niya. Tumingin siya sa labuyo. Mahina ang liwanag, ngunit may apoy pa. "Sasama ka ba sa akin?" tanong niya rito. Tumilaok ito, bahagya. Parang pagsang-ayon. Tahimik siyang umalis ng bahay. Hindi niya sinabi sa iba. Ayaw niyang madamay ang baryo. Bitbit niya lamang ang kanyang itak at ang kanyang pananampalataya. Sa daan, nararamdaman niyang mas mabigat ang hangin. Parang humihila sa kanyang mga paa. Parang ayaw siyang payagang makarating. Pagdating niya sa lumang bodega, nakita niya ang kakaibang tanawin. Sa loob, may mga kandilang itim at pula. May mga simbolong nakaukit sa sahig. Sa gitna, nakaluhod si Don Ricardo. Sa harap niya, may aninong gumagalaw. Parang usok, parang buhay. "Tumigil ka!" sigaw ni Emilio. Napalingon ang hasyendero. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ikaw na naman," sabi nito. "Huli na." Biglang lumakas ang hangin. Napatay ang ilang kandila. Uminit ang paligid. Lumabas ang anino. Mas malinaw na ngayon. May hugis na parang higanteng nilalang. May mga galamay na gawa sa usok. Siya ang tagapangalaga. Bulong ni Don Ricardo. Siya ang humahadlang sa atin. Napaatras si Emilio. Ngunit tumayo siya ng tuwid. "Hindi ka dapat maglaro sa ganitong kapangyarihan," sabi niya. "Sinisira mo ang lahat." Tumawa si Don Ricardo. "Lahat ng ito ay para sa akin," sagot niya. "Para sa yaman, para sa kapangyarihan." Biglang sumugod ang anino. Parang alon ng kadiliman. Naramdaman ni Emilio ang lamig at bigat. Parang may pumipiga sa kanyang kaluluwa. Napahandusay siya sa sahig. Sumigaw ang labuyo at biglang nagliyab ang liwanag nito. Mas maliwanag kaysa dati. Parang araw sa gitna ng gabi. Bumukal ang init sa dibdib ni Emilio. Bumalik ang kanyang lakas. Tumayo siya. Sa bawat hakbang niya, may sinag na sumusunod. "Huwag kang matakot," bulong ng tinig sa kanyang isipan. "Piliin mo ang liwanag." Ibinuka ng labuyo ang mga pakpak. Mula rito, lumabas ang mga sinag na parang mga talim. Tumama ang mga ito sa anino. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng dilim. Umatras ang nilalang. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Lumaban ito. Pumalot kay Emilio. Sinubukang higupin ang kanyang lakas. Naramdaman niya ang panghihina. Naramdaman niya ang takot. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang baryo, ang mga batang tumatawa, ang mga magsasakang umaasa. "Hindi pa," sigaw niya. "Hindi ko kayo iiwan." Yumakap siya sa labuyo. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang liwanag.
parang naging isa. Isang malakas na bugso ng gintong ningning ang sumabog. Nawasak ang mga kandila. Nabura ang mga simbolo. Napunit ang dilim. Napaatras ang anino at naglaho na parang usok sa hangin. Napatumba si Don Ricardo. Sumigaw siya sa sakit. Parang may nawala sa kanyang loob. Nang humupa ang liwanag, nakahandusay siya sa sahig, mahina, maputla, at umiiyak. Tapos na, bulong ni Emilio. Lumabas siya ng bodega, bit-bit ang labuyo. Sa labas, unti-unting luminaw ang langit. Nawala ang bigat ng hangin. Nagsimulang umawit ang mga ibon. Sa baryo, unti-unting gumaling ang mga may sakit. Natahimik ang mga sigalot. Nabuhay muli ang pag-asa. Ngunit alam ni Emilio na may huling kabanata pa. Ang pagtatapos, ang kapatawaran, at ang tunay na kahulugan ng liwanag. Sumikat ang araw kinabukasan na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga sinag nito ay dahan-dahang bumaba sa mga bubong ng kubo, sa mga palayan, at sa mga punong matagal nang nakasaksi sa hirap at pag-asa ng baryo. Ang hangin ay sariwa, ang lupa ay muling humihinga, ang kalikasan ay tila nagdiriwang ng muling pagkabuhay. Maagang nagising si Emilio. Pagmulat ng kanyang mga mata, una niyang hinanap ang malagintong labuyo. Nasa tabi ito ng kanyang higaan. Tahimik, mapayapa. Ngunit hindi na ito nagliliwanag tulad ng dati. Ang balahibo nito ay naging karaniwang kulay na ng isang labuyo. Pula, kayumanggi at bahagyang itim. Wala na ang gintong ningning. Napaupo si Emilio sa banig. Nanikip ang kanyang dibdib. Wala na ba? Bulong niya. Naubos na ba ang liwanag mo? Dahan-dahan niyang hinaplos ang manok. Mainit pa rin. Buhay. Humihinga. Ngunit payapa na. Walang himala. Walang hiwaga. Tahimik na lamang. Sa sandaling iyon, may kakaibang kapayapaang bumalot sa kanyang puso. Parang may nagsasabing tapos na ang tungkulin. Lumabas siya ng kubo. Sa labas, nagtitipon ang mga tao. May mga ngiti sa mukha. May mga luha sa mata. May mga yakapan. Dumating si Lolo Tomas. Bit-bit ang tungkod. Emilio, sabi nito. Nagbago ang lahat. Sa malayo, nakita nila ang bahay ni Don Ricardo. Wala na ang dating karangyaan. Dumating ang mga opisyal. Inimbestigahan ang kanyang mga gawain. Natuklasan ang mga panlilinlang, pananakot at pandaraya. Kinuha sa kanya ang mga lupang inagaw. Ibinigay muli sa mga magsasaka. Si Don Ricardo ay dinala sa kulungan. Hindi na bilang makapangyarihang hasyendero, kundi bilang isang taong nagkasala. Tahimik lamang si Emilio habang pinapanood ang lahat. Wala siyang galit. Wala ring tuwa. Tanging pag-unawa. Pinili niya ang dilim, bulong niya sa sarili. At iyon ang naging wakas niya. Makalipas ang mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Mas masigla kaysa dati. Mas nagkakaisa. Mas nagtutulungan. Nagtatag ang mga magsasaka ng samahan. Sabay-sabay silang nagbebenta ng ani. Sabay-sabay silang bumibili ng binhi. Sabay-sabay silang humaharap sa problema. At si Emilio ang kanilang naging gabay. Hindi bilang pinuno, kundi bilang halimbawa. Patuloy siyang nagsasaka. Patuloy na gumigising ng maaga. Patuloy na nagpapawis sa bukid. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May mga kasamang kaibigan. May mga kasamang kapatid sa lupa. Ang kanyang bukid ay nanatiling masagana. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa sipag, tiyaga, at pagkakaisa. Ang labuyo ay nanatili sa kanyang bakuran. Karaniwang manok na lamang,
ng itlog. Nagtatilaok, naghahalukay sa lupa. Ngunit sa tuwing tinitingnan ni Emilio ang mga mata nito, parang may bakas pa rin ng dating liwanag. Isang alaala, isang paalala, isang pangako. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, lumapit si Lolo Tomas. "Emilio," sabi nito, "alam mo ba kung bakit nawala ang liwanag?" Humiling siya. "Dahil hindi na ito kailangan," sagot ng matanda. "Nasa iyo na ngayon," napangiti si Emilio. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naunawaan. Ang tunay na liwanag ay hindi sa himala, hindi sa kapangyarihan, hindi sa mahiwagang nilalang. Ito ay nasa puso ng taong marunong magmahal, lumaban ng patas at magpatawad. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Emilio sa bukid. Nagkaroon ng pamilya. Nagkaroon ng mga anak na tinuruan niyang magtanim at magmahal ng lupa. Itinuro niya sa kanila ang halaga ng katapatan, sipag, at malasakit sa kapwa. At tuwing may magtatanong tungkol sa kanyang nakaraan, ngumingiti lamang siya at sinasabi, "May panahon na hiniram ko ang liwanag. Ngayon, ako na ang nag-iingat nito." Sa gabi, kapag maliwanag ang buwan at tahimik ang baryo, minsan ay maririnig pa rin ang tilaok ng isang labuyo na parang may kasamang himig. Parang awit ng pag-asa. Parang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na handang sumilang kung may pusong handang magdala nito. At sa baryong iyon, sa ilalim ng mga bituin at palayan, nanatiling buhay ang alamat ng isang mahirap na magsasaka at ng malagintong labuyong manok. Hindi bilang kwento ng himala, kundi bilang kwento ng tao, kwento ng tapang, kwento ng pag-ibig, kwento ng liwanag na mananatili magpakailanman.